Mahal ka namin, God of Racing, ng great siya. Binabati po namin ang pinakamayamang tao sa Great Siya at chairman ng Dami Technology na si Ji Chen Bin sa pagkapanalo bilang World God of Racing. God of Racing? God of Racing? Chairman Chen, naging matagumpay ang Dami Technology sa industriya ng kotse sa ilalim ng inyong pamumuno sa loob lang ng ilang taon. Ano po ang inyong sikreto? Pahingi naman po ng makakain? Maawa na po kayo? Pahingi po ng kahit barya lang. Ito ang tseke na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso. Hubarin mo ang iyong damit. Ha? Sa harap ng maraming tao, hindi. Parang hindi po yata maganda ito. Kuya, maawa na po kayo. Pahingi naman po ng makakain. Alis dyan, alis dyan. Kuya, maawa na po kayo. Pahingi po ng makakain. Matagal na po akong hindi kumakain. Ngayon ay... Wala akong pakialam sa iyo. Layas. Aba, hindi ba't kaklase ko ito nung high school? Bakit naging pulubi ka na ngayon? Chanbin, bakit ikaw yan? Bakit ganyan na ang hitsura mo ngayon? Zen Yanxia, Yang Di Anfeng. Oo, kayo pala yan. Mahal, magkakilala kayo? Higit pa sa kilala, mas magaling siya sa kama kaysa sa'yo. Hindi tulad mo, 3 minuto lang. Hoy, wag mo naman akong ipahiya. Ex-boyfriend ko siya noong college. Noong nagnegosyo siya pagka-graduate, hiniwalayan ko agad siya. Hindi ko akalain na magiging pulubi lang pala siya. Hayaan mo na. Tara na, umalis na tayo. Kung malalaman ng iba na ako, isang kontraktor ay may kaklaseng pulubi. Ikahihiya ko yon. Huwag muna kayong umalis. Kukuha muna ako ng litrato. Pahingi po ng makakain. Kahit ipakain ko pa ito sa aso, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ha. Tara na. Yang Di Anfeng, hindi mo ba alam na sa akin galing lahat ng proyektong hawak mo? Magandang dilag? Maawa ka po, pahingi po ng pambili ng pagkain. Manong, itong 150 piso, kunin nyo na po ito pambili ng pagkain. Ang batang ito, napakaganda na ay napakabait pa. Hoy, magandang dilag. Anong magagawa ng 160 piso na yan? Hindi man lang makakabili ng kahit isang basket ng siopaw. Napakaganda mo at napakabait, baka naman pwedeng gawin nating 1,600? Ano? 1,600 piso. Anong gagawin mo sa ganoon kalaking pera? Maraming araw na akong hindi kumakain. Ineng, tingnan mo, ang ganda-ganda mo. Parang awa mo na. Sige na nga. Magandang dilag. Sandali lang. Kuya, ano na naman? Huwag mong sabihing hindi pa sapat ang 1,600 piso. Hindi. Sapat na talaga. May sarili akong prinsipyo. Hindi ako tumatanggap ng pabor ng walang kapalit. Ineng, ito ay isang tseke mula sa Dami Technology na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso at pwede itong i-cash sa Finance Department. Dami Technology, tseke na 24 na milyong piso. Kuya, nagbibiro ka ba? Hindi ako nambobola. Totoong tseke ito at talagang makakakuha ka ng pera rito. Kuya, ang ate ko ay nagtatrabaho sa Finance Department ng Dami Technology. Sinabi niya sa akin na ang chairman lang sa Dami Technology ang pwedeng gumamit ng tseke. Paano namang ang isang pulubing tulad mo ay magkakaroon ng... Ikaw. Ako. Sige na nga. Dahil hindi ka naman naniniwala, hayaan na lang natin. Pero tingnan mo pa rin. Kung may iba pa ba akong paraan para makaganti sa utang na loob at mabayaran kita. Ibang paraan. Ako. Hello ma, napatawag po kayo? Bukas na ang espesyal na araw ng nanay mo. Isasama ng ate mo ang boyfriend niya pa uwi. Nakatagpo ka na rin ba ng sarili mong boyfriend? Tamang-tama, dalhin mo siya rito bukas para makilala ko. Hindi po ma. Manaman. Diba sabi mo ay gusto mong bumawi sa akin? Kung ganoon, magpanggap ka bilang boyfriend ko. Ha? Boyfriend? Kasama pati yung sa kama? Hala, kuya, huwag kang magkamali ng akala. Gusto kitang upahan bilang pansamantalang boyfriend ko para samahan ako pa uwi at harapin ang nanay ko. Ganoon pala yon. Akala ko pa naman ay na-love at first sight ka na sa akin. Kasi pinipilit talaga ako ni nanay na mag-asawa na. Gusto niya talagang magdala ako ng boyfriend pa uwi.
Niwala pa nga akong nagiging boyfriend, saan naman ako kukuha para sa kanya? Kahit na mukha kang madusing tingnan, pero maayos naman ang mukha mo. Ang tao ay nadadala sa bihis. Basta ayusan lang kita ng kaunti. Siguradong maloloko natin ang nanay ko. Ako. Ano kasi? Sige na, kung payag ka, bibigyan kita ng pera. 10,000 piso bawat araw? Ano sa tingin mo? 10,000 piso bawat araw? May ganoon kagandang balita? Sige. Kasunduan. Salamat kuya, mabait ka rin pala talaga. Mamaya ay isasama kita para maligo at bibili ng ilang bagong damit. Pati na rin pambili ng mga regalo, pagkatapos ay uuwi na tayo. Sige. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Tara. Tapos ka na ba? Bilisan mo naman, mahuhuli na tayo. Ikaw. Bakit ka lumabas ng walang suot na damit? Hindi ko akalain, maganda pala ang katawan ng pulubi na ito na pinulot ko lang sa kalsada. Wow! Ang gwapo niya pala talaga. Dahil ba sa gwapo ako? Pwede ba kitang halikan? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Nagpapanggap lang naman tayong may relasyon. Sinong nagsabi na ang pagpapanggap ay hindi pwedeng maging totoo? Hindi pwede. Ang gusto ko ay isang mahusay na binata gaya ng chairman ng Dami Technology. Chairman ng Dami Technology? Gusto pala ako ng babaeng ito. 19 na taong gulang pa lang siya noong nakapasok siya sa pinakasikat na universidad sa mundo. 22 taong gulang naman nang itatag niya ang Dami Motor Group. Sa loob ng 3 taon ay naging public na ang kumpanya niya at hinahangaan siya ng buong mundo bilang Diyos ng mga sasakyan. Siya ang lalaking itinadhana para sa akin. Baliw na baliw siya sa akin? Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang tunay kong pagkatao? Nakakatuwa ito. Babalaan kita, magpapanggap lang tayong magkasintahan para lokohin ang mga magulang natin. Wag na wag kang magkakaroon ng anumang masamang balak sa akin. Hay, naintindihan ko na. Gusto mong makapag-asawa ng mayaman? Samantalang ako ay isang mahirap na lalaki lamang. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo, kaya makuha na lang natin ang kailangan nating dalawa. Buti naman at alam mo ang lugar mo. Mag-aayos muna ako, at mamaya ay sabay tayong maghahanda ng ilang mga regalo. Hindi naman pwedeng wala tayong dala sa kasal ng nanay ko. Sekretaryo Lee, ihanda mo ako ng isang regalong nagkakahalaga ng 30 milyong piso sa ilalim ng pangalan ng Dami Technology Company at ipadala ito sa pamilya Zen sa Maji-Agu. Masusunod po. Pero tagapangulo, hanggang kailan niyo pa po balak magpanggap na mahirap? Pagdating ng tamang panahon, sasabihin ko rin sa iba ang tunay kong pagkatao. Mamaya kapag nakita mo na ang nanay ko, siguraduhin mong maging mabulaklak ang iyong pananalita. At isa pa, huwag na huwag mong sasabihing pulubi ka. Sabihin mo na lang na may-ari ng kumpanya ang pamilya nyo at kumikita kayo ng daan-daang libo bawat taon. Pero kumikita ako ng 10 bilyon sa isang taon. Ito. Ang pagsisinungaling ay hindi maganda, di ba? Naku, alam ko namang hindi ka talaga kikita ng ganoon kalaking pera. Pero ginagawa lang naman natin ito para pasayahin ang nanay ko, di ba? Tutal, pagkatapos nating maloko siya, maghihiwalay din tayo? Kaya anong masama doon? O sige na nga. Ayos. Maglilipat muna ako ng 20,000 piso sa WeChat mo. Ibigay mo iyon sa nanay ko mamaya dahil ang nanay ko ay masyadong mapagpahalaga sa kanyang reputasyon. Ay naku! Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay dumalo kayo sa aming ikalawang kasal. Mamaya ay kumain at uminom kayong lahat ng mabuti. Huwag kayong mahihiya. Hahaha. Oo nga, mamaya ay kumain at uminom kayong lahat ng mabuti, umpisahan na ang pagkain, huwag ninyong itigil ang pagkain. Ang matandang sili mula sa kabilang kalye ay nagbigay ng 3,000 at 900 piso. At ang matandang siwang mula sa kabilang baryo ay nagbigay ng 7,000 at 800 piso. Pagbati sa inyo. Kayong dalawa talaga? Isipin nyo na bagong kasal kami ay nagbigay pa kayo ng regalo. Tuloy kayo sa loob. Tuloy kayo. Hahaha. Ilista mo ito? Haha. Ang inaanak ni Aling Yu na si Xia Sanlan ay nagbigay ng 400 at 68,000 piso. Hala,
468,000? Grabe talaga. Hindi ko akalaing sa ikalawang kasal ko ay makakasandal pa ako sa swerte ng asawa ko. Ha ha ha! Ay naku, ang mabuti kong inaanak, sinabi ko na ngang pumunta ka lang at wag nang magbigay ng regalo. Ha ha! Ninang, 25 taon akong naghintay at sa wakas ay ikinasal ka na. Kaya siguradong kailangang maghanda ng malaking regalo. Nasaan si Shinshin? Nay, kasama ko na ang manugang ninyo pabalik. Ma, ito ang boyfriend ko si Chenbin. Ito ang nanay ko. Ito ang pakakasalan ng nanay ko. Ang stepfather ko na si Tito Hu. Magandang araw po sa inyo, tita. Magandang araw po, Tito Hao. Hello sa'yo? May kaunti po akong regalo para sa inyo. Sige, salamat. Mabuti naman. Ang swerte talaga ni na Aling Yu at Tito Hu. Nakahanap sila ng manugang na napakagwapo na talagang disente tingnan. Maputi at malinis tingnan. Nahalatang tagalungsod talaga. Siyempre naman, laki siya sa lungsod simula bata pa. Talaga? Aba, na ang manugang na ito ay siguradong galing sa mayamang pamilya. Chanbin, ano ba ang trabaho ng mga magulang mo? Ang tatay ko ay may-ari ng sariling pabrika. Ang nanay ko naman ay naglilibang lang sa pagmamahajong at pagsha-shopping. Napakaginhawa naman ng buhay nila. Mahal, mukhang nakakuha tayo ng napakagaling na manugang ah. Siyempre naman iyan, hindi magkakamali ang anak ko sa pagpili ng mapapangasawa. Ninang, hindi ba nangako kayo na ipakakasal niyo sa akin si Shinshin? Bakit biglang may manugang na? At mas guwapo pa kaysa sa akin? Naku, iba na ang panahon ngayon na ang mga kabataan kapag nagmamahalan ay ang mahalaga lang ay gusto nila ang isa't isa, pero hindi ka naman gusto ni Sinsin at hindi masaya ang pagsasamang pilit. Ninang, ang ibig niyo bang sabihin ay binabawi niyo na ang pangako niyo? Nabaliwala lang ba ang mga regalong ibinigay ko tuwing may okasyon? Ano ba talaga ang balak niyo? Naku, huwag kang mag-alala, hahanapan ka ng ninang ng mas mabuting babae sa baryo natin. Huwag mong ituon ang buong buhay mo sa iisang tao lang. Ayos ba iyon? Ayaw ko. Gusto ko si Shinshin. Bata pa lang ako, ay gusto ko na siya. Talagang siya lang ang pakakasalan ko. Gusto ko talaga siya. Wala akong pakialam. Siya lang ang gusto ko, wala akong pakialam. Ay nako, tumayo ka na riyan. Ikaw na bata ka. Tumayo ka na, bilis. Tumayo ka na, baka makita ka ng iba at pagtawanan ka. Ninang mo ako at nangako ako sa iyo, pero hindi ba't may nobyo na si Sinsin ngayon? Siya Sanlan, pwede ba na huwag mo nang kulitin ang nanay ko buong araw? Sinabi ko na sa iyo, hindi kita gusto. Bakit ba hindi mo ako gusto? Saan ba ako nagkulang kumpara sa kanya? Mas mabuti ang nobyo ko kaysa sa iyo. At tagalungsod siya, may rehistro siya sa lungsod, at mayaman ang pamilya nila. Huwag ka nang magpanggap. Maaaring hindi ako gwapo, pero malinaw ang paningin ko. Kitang-kita ko na nakasakay kayong dalawa sa tricycle pa uwi. Sabi ng nanay ko, ang mga mayayaman ay laging nakakotse. Tama yan. Kanina lang sa entrada ng nayon ay nakita ko ang pangalawang anak ng pamilya Yu at ang nobyo niya na nakasakay sa tricycle pa uwi. Paanong nangyari iyon? Sinsin, tinatanong kita, hindi ba't sinabi mong ang tatay ng nobyo mo ay may-ari ng pabrika? Ay nako, Ninang. Siguradong niloloko ka lang niya. Sabi pa ng nanay ko, ang mga mahihirap ngayon ay gustong-gustong magpanggap na mayaman. Bakit kaya? Dahil saya. Ha. Sing-sin, magsabi ka sa akin ng totoo? Ano ba talaga ang trabaho ng nobyo mo? Ikaw, Ninang, anak, magsabi ka sa akin ng totoo. Kung talagang may pabrika ang pamilya ng boyfriend mo, bakit wala man lang kayong kahit isang kotse? At bakit tricycle pa ang sinakyan nyo pa uwi? Dahil iyon. Hindi ko naman pwedeng sabihin na isa lang siyang pulubi na pinulot ko sa kalsada para magpanggap na boyfriend ko at iuwi rito. Ako ay... Sa totoo lang, may 4 kaming kotse sa bahay. Kaso lang ay nagkataong ginamit ng pamilya ko ang mga ito ngayon. Kaya pasensya na kay Singshin na kailangang mag-tricycle pa uwi. Ano? Ang pamilya niya ay may 4 na sasakyan. Ang yaman talaga nila. Tama! Gumagawa ng mga sasakyan ng pabrika namin. Ang brand ay Tesha. Siguro naman ay narinig nyo na yon? Huwag kang magmayabang. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng Tesha? Brand iyan ng Damitech. Paano na tayo makakalusot nito mamaya? sinungaling ka. Ang Tesha, sinabi rin ni nanay, na ang Tesha ang pinakamalaking brand ng kotse dito sa Jiangcheng. Ito ay... Sobrang walang hiya, sinabi mo pang sa iyo ang Tesha. Oo nga, brand ng kotse ng Damitech ang Tesha. At ang may-ari ay si Cheshen na isang alamat sa mundo ng pananalapi. Tapos magpapanggap kang si Cheshen? Hemp? Ang kapal ng mukha? Aling Yu, ano bang klasing tao ang nahanap ng anak mo? Talagang nakakahiya. Jensin,
Magsabi ka sa akin ng totoo. Ano ba talaga ang trabaho ng boyfriend mo? Kapag sinubukan mo akong lokohin, palalayasin ko kayo rito ngayon din. Ma, paano ko naman po kayo magagawang lokohin? Nagsisinungaling ka lang talaga. Wala naman siyang boyfriend dati. Ngayong bigla na lang siyang may dalang boyfriend, siguradong gumaya ka lang sa TV at naghanap ng kung sinong lalaki para lang lokohin sila. Siya, Sanlan, kapag hindi ka pa tumigil sa pagsasalita ng ganyan, pupunitin ko talaga ang bibig mo. Hehe, pikon na siya. Ninang, pikon na siya, pikon na siya. Baka tama ang sinabi ni Xia Sanlan na nirentahan lang talaga ni Jensin ang boyfriend na iyan. Jensin, ipaliwanag mo ito sa akin. Nirentahan mo lang ba talaga ang boyfriend mong ito? Sigurado yan. Hindi man lang sila mukhang magkarelasyon, siguradong peke lang yan. Sige, sabihin mo sa akin, ano ba dapat ang hitsura ng magkarelasyon, magsalita ka? Ang magkarelasyon, dapat ay nagkakahalikan at nagkakayakapan. Gaya nito. Ay nako, ganyan naman ang lagi nating nakikita sa TV. Sige, gusto mo palang makakita ng ganyan. Pagbibigyan kita ngayon. Nako, ang babata pa pero masyadong mapusok na. Tirik na tirik ang araw, tapos ganito ang... Ano pa bang dapat sabihin? Naghalikan na kaming dalawa. Hindi pa ba kami magkarelasyon yan? Oo nga naman. Naghalikan na nga sila. Peke pa ba iyan? Kahit magsyota pa kayo, tricycle lang naman ang sinakyan niya pa uwi. Wala siyang pera, nagkukunwari pa siyang mayaman. Talagang makapal ang mukha. Jensin, nagdala ka pa talaga ng pulubi para lang buwisitin ako. Itinatakwil na kita bilang anak simula ngayon. Ako. Jensin, pinapakaba mo kami ng husto. Sige na, sabihin mo na, mayaman ba talaga ang nobyo mo o wala? Oo nga. Sabihin mo na. Mga kababayan, hindi na ako magpapanggap, sasabihin ko na ang totoo. Ako nga ang tinatawag nilang Diyos ng karera at founder ng Big Rise Technology. Ako talaga ang tagapagtatag ng Dami Technology na kilala bilang Racing God. Anong racing god? Hay naku, Tianbin, pwede bang huwag ka nang magmayabang? Racing God? Nagmamaneho ka lang ng tricycle tapos sasabihin mong racing God ka? Marunong ka ba talagang magmaneho? Ha? Sinasabi ko sa iyo bro, para kang truck ng tubig kung makatalsik ang laway mo. Hindi mo man lang tinatakpan ang bibig mo kapag nagsasalita ka? Iyo, sinasabi mong isa kang racing god? Marunong ka ba talagang magmaneho? Ha? Ako? Hay naku, Tianbin, pwede bang huwag ka nang magmayabang? Bakit ka ba nagpapanggap na racing god? Paano kung mabuko ka mamaya, hindi ba't mapapahiya ka lang? Huwag kang mag-alala. Sino ba itong walang hiyang nagparada ng sasakyan ng ganito? Alisin niyo ito agad. Alam niyo ba kung kaninong sasakyan ang nakaharang sa daan? Kapag hindi niyo pa inalis iyan, huwag niyo akong sisisihin kung wasakin ko yan. Hay naku, wag niyong wasakin, wag niyo pong wasakin. Kasi masayang araw ko ito ngayon. Malas kapag winasak niyo ang sasakyan, tatawag na ako agad ng maglilipat niyan. Mga kasama, kaninong sasakyan po ito? Pakilipat naman po, nakakaharang sa daan nila. Mukhang sasakyan iyan ni Boss Kian na nagbabakasyon dito sa nayon natin. Pero si Boss Kian, pumunta siya sa bundok para manghuli ng manok. Ha? Bilisan niyo, may gagawin pa ako. Kapag inaksayan niyo ang oras ko, gagawin ko ang iyong kasalan. Na maging isang lamay. Huwag po kayong magmadali. Huwag po kayong mainip. Gagawa pa ako ng paraan. Uy, anak, hindi ba marunong kang magmaneho? Pakilipat mo na ang sasakyan, bilis. Marunong nga akong magmaneho. Pero wala sa akin ang susi, hindi ko mabuksan ang pinto ng sasakyan. Nagbabagal-bagal pa kayo, ano? Mga tol, kumuha kayo ng mga gamit. Wasakin niyo ang sasakyang ito. Huwag po, Diyos ko. Bakit ba ako minalas ng ganito sa araw na ito? Uy, anak, tulungan mo naman si nanay na makaisip ng paraan. Ang tatay ko ang kapitan ng barangay. Boss, pagbigyan mo na kami, dumaan na lang kayo sa ibang kalsada. Akala mo ba may paki ako sa tatay mo? Ha? May gana ka pang paikutin ako? Walang sinuman ang makakapigil sa akin. Mga tol, wasakin niyo. Sige po. Ayos. Tigil? Huminto kayo, sandali lang. Kahit walang susi ang kotseng ito, ay kaya ko itong ilipat. Tianbin, huwag ka nang magyabang. Hindi mo man lang mabubuksan ang pinto kung walang susi. Paano mo maililipat ang kotse? Huy, paano maililipat ng payatot na katawan mo ang kotse? Ikaw na, Chen ka? Huwag ka nang magyabang diyan.
Marunong ka ba talagang magmaneho? Ano? Hindi ka man lang marunong magmaneho. Anong kotseng maililipat mo? Boss, ang taong ito, mahilig lang maghambog at masyadong bilib sa sarili. Kakasabi lang niya kanina na siya ang chairman ng Dami Technology. Ang totoo niyan, umupa lang siya ng tricycle, isa lang siyang hampas lupa na nagdala ng girlfriend sa probinsya. Zensin, paalisin mo na agad ang sinungaling at tangang iyan. Niloloko na niya pati ang boss. Kapag nagalit ang boss sa huli, baka madamay pa tayo. Tama. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Hayop ka, pinaglalaruan mo ba ako? Hindi ka man lang marunong magmaneho. Paano mo maililipat ang kotse? Sinabi ko ba na hindi ako marunong magmaneho? Hindi ba siya ang nagsabi niyan kanina? At naniwala ka naman sa kaniya? Kung sasabihin kong ako ang tatay niya, maniniwala ka ba? Huy, Magaling akong magmaneho. Boss, huwag kang maniniwala sa kanya. Wala man lang siyang susi ng kotse, hindi naman sa kanya ang kotseng ito, paano niya ito maililipat, gagamitin ba niya ang bibig niya? Zensin, naririnig mo ba ako? Makipaghiwalay ka na sa kanya agad, paalisin mo siya. Sabi ko na sa iyo na huwag kang magmayabang. Tingnan mo, paano natin tatapusin ito ngayon? Hindi ako naghahambog. Sabi ko, na kaya kong ilipat ang sasakyang ito. At maililipat ko ito? Hindi naman sa iyo ang sasakyang ito, wala kang ang susi. Ilipat. Tingnan nga natin kung paano mo iyan maililipat. Kailangan ng mga karaniwang tao ang susi para mailipat ang sasakyan? Pero ako ang Diyos ng mga sasakyan. Bumukas ang ilaw. Paano nangyari iyon? Bakit bumukas ang pinto ng sasakyan? wow. Ito ay napakaastig talaga. Ito, paanong naging posible ito? Siya ba talaga ang Diyos ng mga sasakyan? Wow. Ang galing naman. Nakagawa pa siya ng stunts. Hindi pala siya nagyayabang, marunong talaga siyang magmaneho. Paano naman mangyayari iyon? Bakit hindi? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita kung gaano kagaling magmaneho ang boyfriend ko? Singsin, totoo bang may pabrika ang pamilya ng boyfriend mo? Totoo bang may 4 silang sasakyan? Siguro naman. Naitabi na ang kotse? Pwede na kayong umalis. Hindi. Kung hindi ako nagkakamali, stunts sa kotse iyon, di ba? Parang ganoon na nga. Wow. Talagang stunts nga sa kotse. Hindi ko akalain na sa maliit na probinsyang ito ay may marunong ng ganyang klaseng stunts. Ay naku, Master, tanggapin niyo po ako bilang estudyante. Pakiusap turuan niyo po ako. Ang cool talaga nito. tama na. Ngayon ang kasal ng biyanan ko. Wala akong oras makipag-usap sa inyo. Heto ang business card ko. Tawagan niyo ako. Sige. Salamat po, Master. Pasalamatan niyo na ang Master ko. Pagbati po, Master. Sige na. Umalis na kayo. Yehey, matututo na rin tayo ng stunts sa kotse. Master, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Kaya naman talaga naming dumaan. Master, mauuna na po kami. Tara. Yehey! Chen Bin, hinto! Ano? Akala mo pa rin ba ay nagbibiro lang ako? Kung mayaman ka talaga, bakit ka nakasakay sa tricycle papunta rito? Oo nga naman, alam mo naman palang magmaneho, bakit ka naka-tricycle pa uwi? Tita, sasabihin ko ang totoo. Hindi ko talaga kailangan ng kahit anong kotse para lang magpasikat. Nagpapanggap pa. Alam ko na. Ninang, alam ko na kung bakit siya marunong magmaneho. Bakit? Dahil isa lang siyang magnanakaw ng kotse. Kotse! Ano? Magnanakaw ng kotse. Shia Sanlan, pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Anong karapatan mong tawaging magnanakaw ng kotse ang boyfriend ko? Dahil nabuksan niya ang kotse kahit wala siyang susi, magnanakaw lang ang may ganyang kasanayan. Kung hindi siya magnanakaw, ano siya? Parang may punto siya roon. Tama nga naman. Kung hindi pa sinabi ni Xia Sanlan, hindi ko pa mapapansin iyon. Ngayon ay lumabas na ang katotohanan. Ang boyfriend mo ay hindi talaga mayaman kundi isa lang siyang magnanakaw ng kotse. Shia Sanlan, anong karapatan mong sabihing magnanakaw ng kotse ang boyfriend ko? Anong ebidensya mo? Nabuksan niya ang pinto kahit wala siyang susi ng kotse. Kung hindi siya magnanakaw ng kotse, ano siya? Napahiya ka ba dahil nabisto kita kaya ka nagagalit? Ang totoo, pinagbibintangan mo lang ang boyfriend ko dahil hindi mo ako makuha. Bakit ang dumi ng ugali mo? Sin, sabihin mo sa akin ng tapat, ano ba talaga ang trabaho ng boyfriend mo? Kung ipapahiya mo ako sa harap ng mga kamag-anak at kaibigang ito ngayong araw, itatakwil na kita bilang anak.
Isinusumpa ko, hinding-hindi magnanakaw ng kotse ang boyfriend kong si Chenbin. Mapilit ka pa rin talaga hanggang ngayon. Ninang, unang beses pa lang pumunta ng magnanakaw na ito sa bahay para sa kasal niyo, magkano ba ang ibinigay niyang regalo? Walang ibinigay na pera. May dinala lang siyang kaunting gamit. Makinig kayong lahat. Ang bagong manugang, unang dalo pa lang. At sakto pang ika-50 kaarawan at kasal ng ninang ko pero wala siyang dala? Hindi ka ba nahihiyang sabihing galing ka sa mayamang pamilya? Oo nga. Napakakuripot naman. Bakit ba kayo nagmamadali? Hindi lang pa kami nagkakaroon ng pagkakataong ibigay ito. Chenbin, ibigay mo na ang regalo kay mama. Sige. Tita, pakilabas po ang cellphone nyo. Maglilipat ako ng 150,000 piso sa inyo. Bilang munting regalo ko lang po. 150,000? 150,000 piso lang ang ilalabas mo? Hindi mo man lang mabibili ang kahit isang piraso ng cake? Hindi ba't iniinsulto mo lang kami? Ano namang masama sa 150,000? Anong masama sa 150,000 piso? Diyos ko, ako na ninak-anak lang ay nagbigay ng 400 at 60,000 piso, ikaw na bagong manugang ay 150,000 lang ang ibibigay mo? Kung ako sa iyo, dadalhin ko ang mga bulok mong gamit na ito at lalayas na agad dito. Ano naman kung nagbigay ng 480,000 piso? Anong karapatan mong magingay dito? Sinasabi ko sa iyo, 160,000 piso pa lang ang pampagana ko. Paparating na ang 80 milyong pisong regalo ko. Ano? 80 milyon? 80 milyon? Mukha ka talagang isdang putik na isinawsaw sa tubig dagat. Nagpapanggap na mamahaling seafood. 80 milyon? Nakakita ka na ba ng ganoon kalaking pera? Oo nga. Bakit nakahanap si Zenzin ng ganitong klaseng tao? Panay 80 milyon ang lumalabas sa bibig niya. Sa totoo lang, isa lang siyang hampas lupa na hindi man lang makabila ng kotse. Tama. Sinsin. Palisin mo na siya agad dito. Huwag mo na kaming hiyain dito. Chenbin, itigil mo na yan. Pulubi ka lang na pinulot ko sa tabi ng kalsada. Sinamahan mo lang ako pa uwi para harapin ang mga magulang ko. Hindi ko sinabing magyabang ka ng ganyan. Shinshin, kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang mapahiya sa harap ng mga kamag-anak mo. Naghanda talaga ako ng 240 milyong pisong dote. 240 milyon? Kung ganoon ay ilabas mo ang dote na iyan para makita ng lahat. Puro ka lang badaldal diyan. Nag-message na sa akin ang sekretary ko ngayon lang. Papasok na sa nayo ng napakalaking regalo. Malapit na itong dumating. Isang hamak na trabahador na sumasakay lang sa tricycle pa uwi. Tapos sasabing may secretary pa siya. Napakakapal talaga ng mukha mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sino ang nangahas na mang api sa aming? Chairman ng Rise Technology? Chairman, ang handog ninyo para sa kasal ng inyong biyenan ay dumating na. Ano? Chairman? Ibig bang sabihin ay talagang mayaman ang nahanap na boyfriend ni Genshin? Mayaman? Sino ba ang babalik na nakasakay sa tricycle gaya niya? Sa tingin ko, ang mga taong ito ay binayaran lang niya para samahan siyang umarte. Ang laman ng kahon na ito ay malamang. Mga kamote lang, hindi ba? Ang laman ng kahon na ito ay regalo na nagkakahalaga ng 231 milyong piso. Ha. Aba, 231 milyong piso? Akala mo ba ay wala kaming alam sa mundo rito sa probinsya? Kung ang 231 milyong piso ay ilalagay rito, magmumukha na itong isang bundok. Hinding-hindi iyon magkakasya sa kahon na ito. Totoo man o hindi? Buksan mo at tingnan para malaman mo, di ba? Auntie Yu, bilisan nyo at buksan na ang regalong bigay sa inyo ng mabait ninyong manugang. Chenbin, anong kalokohan na naman ba ito? Pulubi ka lang na pinulot ko sa tabi ng daan. Kinuha kita para maging boyfriend ko. Para samahan ako pa uwi at linlangin ang mga magulang ko. Huwag ka na sanang gumawa pa ng anumang gulo. Shinshin, nagsinungaling ako sa iyo. Sa totoo lang, hindi talaga ako pulubi. Ang tunay kong pagkakakilanlan ay ang tagapagtatag ng Dami Technology. Ano? Hoy, anong binubulong-bulong ninyong dalawa riyan? Gusto nyo bang magsabuatan para lokohin kami? Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Kung manloloko man o hindi. Buksan na lang para malaman natin, hindi ba? Buksan na. Buksan na. Buksan na. Buksan na. Ninang, bilisan nyo ng buksan para makita ng lahat kung paano nanloloko ang mahirap na ito. Sige, bubuksan ko na para makita natin. Kapag ang kahon na ito ay walang 231 milyong piso, tingnan ko lang kung paano mo ito lulusutan. Paano nangyari ito? Ano ito? Tita, ito ay isang munting regalo na ipinahanda ko talaga para sa inyong kasal. Sana ay tanggapin ninyo ito. Ang boyfriend ba ni Zenzin ay talagang mayaman pala, nagbigay agad ng 240 milyong piso. May titulo pa ng lupa at susi ng kotse rito. Paano ko ito matatanggap? Ay naku, ang mabuti kong manugang. Hinding-hindi ko talaga ito inakala. 50 taong gulang na ako. Sa muling pagpapakasal nito ay may bahay at kotse pa pala ako. Ninang, wag po kayong magpapaloko sa kanila. Yuyu, anong nangyari? Ay, ang gintong ito, pati ang titulo at kotse ay nandito naman na, di ba? Paano naman ako maloloko? Maaring peke ang lahat ng ito. Ngayon, pati ang mga identity card ay pupwede na ring pekein. Mukhang may posibilidad ng peke ito.
Hindi ito katanggap-tanggap. Naglakas loob kayong pagdudahan na peke ang regalo ng chairman. Kayong mga manloloko, kitang-kita na niloloko nyo lang ang ninong at ninang ko at nagpapanggap pa kayo rito. Kayo? Tingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na manloko sa biyenan ko. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na manloko sa mahal kong biyenan. Ay sus! Hindi ba ito ang panganay kong anak na babae at ang manugang kong inhinyero? Halika, halika, bilis-bilis, tuloy kayo sa loob, ha ha ha. Ang swerte talaga ni Aling Yu. Ang gwapo at mukhang kagalang-galang talaga nitong manugang niyo. Tama. Narinig ko na malaki ang kinikita ng mga nasa construction kada taon. Oo nga. Tara, tingnan din natin doon. Tara na, tara na. Chanbin, anong ginagawa mo rito? Ma, ito ang munting regalo namin ni Yang Xia. Maligayang pagpapakasal sa inyo. Kayo talaga, masaya na si mama na nakauwi kayo. Hindi nyo na kailangang magdala ng regalo. Tama yan asawa ko, ang gara talaga tingnan nitong manugang natin. Hindi lang iyan. May inihanda pa kaming espesyal na regalo para sa inyo. May espesyal pang regalo? Oo. Ay naku, ano iyon? Ipakita mo na agad para makita ng lahat. Nasa card na ito ang 1,000,000 at 600,000 piso na regalo ko sa kasal ng biyenan ko. 1,000,000 at 600,000. Hindi ako makakaipon ng ganoon kalaking pera sa buong buhay ko. Haha, hindi ko talaga akalain. Akong si Uncle Ho, na magli-50 taon na, ay makakahanap pa pala ng bubuhay sa akin. 1,000,000 at 600,000 ito. Yang siya, nakahanap ka talaga ng mabuting lalaki. Ang galing ng manugang ko, nakakahiya naman na gumastos ka ng ganito. Nako, Chenbin, nakita mo ba yon? Ito ang bayaw ko, 1,000,000 at 600,000 agad ang binigay at diretsong binigay pa ang bank card. Chanbin, kinakausap kita. Anong ginagawa mo rito? At isa pa, sinong nagpapasok sa iyo sa bahay ko? Siya ba ang tinutukoy mo boyfriend siya ng kapatid mo? Ngayon, isinama siya rito para i-celebrate ang kasal ko. Ano? Boyfriend siya ni Shinshin? Bunso, bakit sa dinami-rami ng lalaki ay siya pa ang napili mong maging boyfriend? Hindi mo ba alam na siya ang walang kwentang ex-boyfriend ko na hiniwalayan ko noon? Ano? Ikaw ang dating boyfriend ng ate ko. Kailan pa ito nangyari? Bakit hindi ko alam? Hindi ko rin alam. Kapatid ka pala ni Zhen Yanxia. Noong bagong graduate lang ako sa kolehiyo, minaliit ko siya dahil isa siyang dukhang taga-probinsya, kaya hiniwalayan ko siya. At sino ang mag-aakala na ang basurang itinapon ko ay pupulutin mo pala? Ano ka mo? Sinabi mong isa siyang dukhang taga-probinsya, pero sabi ng kapatid mo ay galing siya sa mayamang pamilya. Anong galing sa mayamang pamilya? Wala nga siyang kahit anong trabaho. Noong nakaraang 2 araw, nandoon kami sa lungsod at nakita namin siyang nanlilimos sa tabi ng daan. Ito? Yang Xia. Hindi ka ba nagbibiro? Pulubi ba talaga siya? Isa lang pala siyang nanlilimos sa tabi ng daan. Hindi naman siguro. Hindi naman siya mukhang pulubi sa itsura niya. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo si Yang Dianfeng. Kilalang kilala siya ni Yang Dianfeng noon pa. Hi, ayaw ko na talagang pag-usapan. Magkaklase kami noong junior high school. Noong bata pa siya, ang pamilya niya ay sobrang hirap na kahit pagkain ay wala sila. Hindi ko akalain na paglaki niya ay magiging isa na lang siyang pulubi. Chenbin, tignan mo nga ang sarili mo. Kung gusto mong maging pulubi, sige lang. Pero bakit pati ang hipag ko ay tinangay mo? Yang Dianfeng? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nasermonan ako ng ganyan dito? Mukhang hindi mo alam ang kakayahan ko ngayon. Sasabihin ko sa iyo para mamatay ka sa gulat. Sige ba, halika na, sabihin mo, gusto kong makita. Kung mapapatay mo nga ako sa gulat. Hayaan mo na. Iyong bayaw ko, mayaman talaga siya. Huwag na nating seryosohin ito. Tara na, kumain na tayo. Sige. Teka lang. Dahil gusto mong mapahiya ang sarili mo, pagbibigyan kita. Sasabihin ko sa iyo, gumagawa ako ng mga proyekto sa lungsod ngayon. Ang halaga ko ay nasa 80 milyong piso siguro. At tungkol naman sa iyo, dati kong kaklase, bakit ka naging pulubi? Kahit ako ay nahihiya. Para sa iyo. Bayaw, hindi nagnakaw o nang-agaw si Chenbin. Ano ang dapat ikahiya roon? Huwag ka nang sumobra. Shinshin, anong oras na ba? Pinagtatanggol mo pa rin ang pulubing ito. Ano? Natatakot ka na ba? Kung luluhod ka sa harap namin ngayon, hihingi ng paumanhin, at aaminin na dinukot mo si Shinshin, baka pag-isipan ko pa na patawarin ka at pakainin ka. Ha. Ang kakayahan ng asawa mo ay walang-wala sa harap ko dahil ang lahat ng mayroon siya ay galing lamang sa limos ko. Kung wala ako, hinding-hindi niya mararating ang kinalalagyan niya ngayon. Isang mabahong pulubi ka lang pero napakayabang mo ha. Sinasabi mo na ang 10-10 milyong halaga ko ngayon ay galing lang sa limos mo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Singshin, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinanggihan? Sa pinili mong boyfriend at sinasabi pang mayaman siya, pulubi lang pala siya. Chanbin, talagang wala kang hiya. Bakit ba ako naging bulag at naging ex-boyfriend kita? Bunso, sabihin mo sa amin kung anong panlilin lang ang ginawa niya sa iyo para maging boyfriend ka niya. Tama, hipag.
huwag kang matakot na magsalita. Nandito kaming lahat para suportahan ka. Oo nga, Shinshin. Magsalita ka na? Paano ka niloko ng mabahong pulubing ito? Oo nga, Sinsin. Magsalita ka na. Tutulungan ka naming turuan siya ng leksyon. Nay ate, hindi ako niloko ni Chanbin. Ginusto ko ito. Ikaw na bata ka. Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Ayaw mo pa rin bang magsabi ng totoo? Anong klaseng pambubudol ba ang ginawa sa iyo ng mabahong pulubing ito? Naku, Shinshin, kinumpirma na ng ate at kuya mo na isa lang siyang pulubi. Hindi ko akalain na balak mo pa talaga siyang pagtakpan. Nagagawa niyo talagang pagdudahan na pulubi ang aming chairman? Naghahanap kayo ng gulo. Sino ka ba sa akala mo? Anong pakialam mo sa usapang pamilya namin? At saka, ginagawa lang namin ang nararapat. Ako ang sekretarya ng chairman ng Dami Technology at siya ang aming chairman sa Dami Technology. Baliw ka ba? Sinasabi mo na ang mabahong pulubing ito ay ang chairman ng Dami Technology? Tignan mo muna ang sarili mo sa salamin. Wala man lang siyang aura ng isang chairman. Ang Dami Technology ang pinakamayaman sa industriya ng sasakyan sa Jiangcheng. Ang chairman na yon ay kinikilala namin bilang God of Cars at isa ring alamat sa ating financial circle. Di lang nakakamangha ang kanyang yaman, pinakamisteryoso pa niya. Ang isang katulad mo, gusto pang maging chairman? Kapag nalaman ito ng mga tao mula sa Dami Technology, tiyak na lalapain kanila ng buhay. Ang malapa ng buhay ay maliit na bagay lang. Huwag lang sana tayong madamay. Kapag naningil na sila ng atraso. Bahala kayo kung ayaw ninyong maniwala. Pero, nagbabala ako sa inyo, kapag ginalit ninyo ang aming chairman, kayo ang magdurusa sa kahihinatnan nito. Takot na takot naman ako. Kayong mga manloloko, sa tingin nyo ba dahil hindi nyo kami maloko, ay sisimulan nyo na kaming takutin? Talagang wala kayong hiya. At ayaw nyo talagang magbago. Sige, ipapakita ko ngayon sa lahat ang tunay mong pagkatao. Tama. Mahal, nakita natin siya noong araw na yon at kumuha pa tayo ng litrato. Ilabas na natin ngayon para mapatunayan ang lahat. Chanbin, nagpanggap ka lang na boyfriend ko para tulungan akong lokohin ang mga magulang ko. Walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo. Umalis ka na agad. Pipigilan ko sila para sa iyo. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Halik kayo at tignan ninyong lahat. Ang taong ito ay isa lamang mabahong pulubi. Talagang pulubi pala itong si Chanbin. Hoy, ikaw na mabahong pulubi ka? Nakuha mo pang magpanggap na mayaman sa amin. Lagot na. Gumuho na ang pangarap kong maging palamunin lang. Ay nako, Ninang, sinabi ko na sa inyo noon pa na isa siyang manloloko. Ayaw nyo lang bang maniwala? Tapos sabi pa niya ay mayaman ang pamilya niya at bibigyan daw kayo ng 240 milyong piso. Puro lang iyan kasinungalingan. Kaya naman pala, peke rin pala ang lahat ng ibinigay ng pulubing ito. Itong pamilya Zen ay talagang napahiya ng husto. Nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya na ito. Ikaw naman loloko ka? Dalhin mo ang mga peking gamit mo at lumayas ka na rito. Ma, kumalma po muna kayo. Naniniwala ako na hindi man loloko si Chanbin. Mayroon lang sigurong pagkakamali rito. Tita, maniwala po kayo sa akin. Totoo po ang lahat ng yon. Kung talagang ayaw nyo itong tanggapin ngayon, magsisisi po kayo balang araw. Ikaw na mabahong pulubi ka? Binigyan mo na nga ako ng peke? Nakuha mo pa akong pagbantaan? Sinsin, niloko ka ba niya para maging kayo? Ngayon, kailangang makipagtuos ni Mama sa kanya. Tama si Mama. Bunso, magsabi ka lang ng totoo. Kung sinubukan ka mang saktan ng lalaking ito, hinding-hindi siya makakalabas sa pintong ito. Tama. Nasa likod mo kami para protektahan ka. Hindi po. Hindi ako niloko ni Chanbin. Ginawa ko ito ng bukal sa aking loob. Ay naku, sasabihin ko na po ang totoo sa inyo. Hindi ko talaga siya boyfriend. Binayaran ko lang siya para magpanggap. Ay naku, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Hindi ko talaga siya boyfriend. Binayaran ko siya para arkilahin siya. Pero ako ang kusang nakiusap sa kanya na tulungan ako. Wala siyang kinalaman sa nangyayaring ito. Huwag niyo na siyang tanungin ng tanungin. Inarkila? Anong sabi mo? Sinasabi mo bang nagbayad ka para arkilahin ang pulubing ito bilang boyfriend mo para lokohin kami? Hindi ito panloloko. Sadyang masyado lang kasing mapilit si Mama na magpakasal na ako. Wala na rin akong ibang magawa. Hay naku, basta hindi niya ito kasalanan. Tingnan nyo, sabi ko na nga ba nag-a-acting lang sila. Ayaw nyo pang maniwala. Ikaw na bata ka. May sakit ka ba sa utak? Bakit ka nag-arkila ng boyfriend para iuwi rito sa bahay? Dahil din naman sa sobrang pagpilit niyo sa akin na magpakasal, wala na akong nagawa. Kaya nag-arkila na lang ako ng isa. Talagang pinapatay mo ako sa galit. Ubus na ang dangal ko dahil sa ginawa mo. Zensin, talagang wala na bang gustong magpakasal sa iyo? Nag-arkila ka pa ng lalaki para iuwi, ikaw pa ang nagbayad sa kanya ah. Totoo yan. Ang ganda-ganda mong bata. Tapos kumuha ka ng pulubi para maging boyfriend kapag nalaman ito ng iba. Nakakahiya talaga. Hep, anong pinagsasabi nyo? Siguradong ginamitan ng mabubulaklak na salita ng mabahong pulubing ito ang kapatid ko para lokohin siya. Tama. Chanbin, umamin ka na. Paano mo niloko ang hipag ko? Tama na, huwag na kayong mag-away. Sabi ko nang hindi niya ako niloko. Ako ang nag-arkila sa kanya. Chanbin, pasensya ka na talaga ha? Gusto lang naman sana kitang iuwi rito para kumain ng maayos. Kaso nagkaroon ka pa ng ganito kalaking abala.
Heto ang 4,000 piso. Kunin mo na ito at umalis ka na muna. Salamat sa iyo ngayong araw. Sa totoo lang, ginagawa ko ito ng bukal sa loob ko. Handa akong magpaarkila sa iyo ng libre habang buhay. Salamat sa iyo. Noong panahong pinagdududahan ako ng lahat, ikaw lang ang matatag na tumayo sa tabi ko, ipinagtanggol ako, at naniwala sa akin. Sa tingin ko, parang mahal na talaga kita. Pumapayag ka bang maging girlfriend ko? Hayaan mong protektahan kita habang buhay. Bitawan mo siya. Chenbin, isa kang hamak na pulubi. Anong karapatan mong mapangasawa ang bunso namin, ang ganito kagandang babae? Tama, hindi ka man lang karapat dapat sa kuko ng hipag ko. Umalis ka na rito. Tumahimik kayo. Kapag nainsulto nyo pa ang aming chairman, kakasuhan namin kayo. Siya, chairman pa ka mo? Sinong chairman ang namamalimos sa labas? Dahil sa totoo lang ay sobra-sobra ang pera ko. Sobra at hindi ko na kayang ubusin, kaya nagpanggap ako bilang pulubi para makita kung may tutulong ba sa akin at ako naman ang magpapabago sa kapalaran niya. Kaya pala ganoon. Kaya pala tayo nagtagpo. Oo, nagtagpo tayo. Pagkatapos, tuluyan na akong nahulog sa iyong kabaitan. Ngayon lang ako, sa buong buhay ko nakakita ng taong naghahambog na nagsabing hindi niya maubos ang pera niya at lumabas para maging pulubi. Sino ka? Si Superman? Ha 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 ha. Ikaw talaga ang nagpatawa sa akin sa buong taon na ito. Nabuko na ang pagiging pulubi mo at sinasabi mo pang nagkukunwari ka lang. Ikaw din masyado kang makapalang muka. Hindi ka welcome sa kasal ko. Oo nga. Huwag ka nang magpakita ng kahihiyan dito. Sinisira mo ang saya namin. Lumayas ka na. Layas. Bakit nyo ginagawa ito? Dahil ito sa kalokohang ginawa mo. Paalisin mo na siya agad. Chenbin, pasensya na, masyado nang sumusobra si na mama. Tara na, umalis na tayo. Sige. Sinong walang hiyang lapastangan? Ang nangahas habang nasa bundok ako para maghanap ng manok. Nagalawin ang sasakyan ko? Sino ba talaga? Ang sobrang lakas ng loob. Nagalawin ang kotse ko? Kapag nasira iyan, kaya nyo bang bayaran? Boss Kian, itong basurang ito ang naglipat ng sasakyan nyo. Magnanakaw siya ng kotse. Gusto niyang nakawin ang kotse nyo. Ano? Magnanakaw ng kotse? Talagang naghahanap ka ng gulo. Pati kotse ko na nakawin mo. Oo nga. At binuksan pa niya ang pinto ng kotse gamit ang kamay niya. Kung hindi magnanakaw ito, ano pa? Magpaliwanag ka ng maigi ngayon, kundi babaliin ko ang mga binti mo. Kaya ako nilipat ang sasakyan mo kasi nakaharang ito sa daan at hindi makadaan ng iba. Maraming tao rito at lahat sila ay nakakita. Sinong nakakita? Ikaw ba? Nakakita ka? O ikaw? Nakakita ka ba? Boss Kian, kita nyo naman na puro pagsisinungaling lang ang alam niya. Wala namang magpapatunay at wala rin kaming nakita. Sinong nagsabing walang tao? Ako, kaya kong magpatunay para sa kanya. Tinsyen, hindi mo naman siguro totoong gusto ang pulubing ito at kinakampihan mo pa siya ngayon? Wala kang pakialam. Malinaw naman na ang kotse ang nakaharang sa daan. Tinulungan lang ni Chenbin na itabi ang sasakyan. Sa halip na tulungan niyo siyang magpaliwanag, sinisiraan at pinagbibintangan niyo pa siya. Ang kotse ko ay isang Maybach na nagkakahalaga ng 7 milyong piso. 7 milyong piso. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan? At kung pwedeng hawakan ng mga katulad niyo? Hindi lang dahil nakaharang ka sa daanan ng iba, kaya ko inilipat ang kotse. Kahit pa nga totoong mabangga ko ang kotse mo, tingin mo ba bilang chairman ng Big Rise Technology Group, ay hindi ko kayang bayaran ng 7 milyong piso na iyan? Uwe? Napakakitid ng utak mo at ang lakas pa ng loob mong magyabang ng ganyan. President Kian, bata pa lang ay kilala ko na ang taong iyan at naging magkaklase pa kami noong high school. Alam na alam ko ang sitwasyon ng pamilya niya. Mahirap na siya bata pa lang at imposibleng maging chairman siya. Humanda kayo sa akin. Tama. Sabay tayong lumaki mula pagkabata. Kaya naman pinapahalagahan ko ang samahang ito. Lihim kitang tinulungan sa mga proyekto para guminhawa ang buhay mo. Pero hindi ko akalain na nang yumaman ka na, ay kinalimutan mo na ang iyong pinanggalingan. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang ikaw na mabahong pulubi ang tumulong sa aking yumaman? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Talagang napakakapal ng mukha mo. Masyado ka na yatang nagmamayabang? Akala mo ba ay kung sino kang magaling? Yumaman si Dianfeng dahil sa sarili niyang sikap, kaya wala itong kinalaman sa iyo kahit katiting. Chenbin, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umamin kang magnanakaw ka ng kotse. Dahil kung hindi, huwag mo kaming sisisihin sa gagawin namin sa iyo. Dahil naging masama ka sa akin, ay hindi na rin ako magiging mabait sa iyo. Tinatakot mo pa ako? Sanya Lee, ako ito. Inuutusan kitang pumunta sa Maji Ago sa loob ng 5 minuto at kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan kay Dianfeng.
Chenbin, umalis ka na muna. Kapag nagalit na silang lahat mamaya, hindi na rin kita mapoprotektahan. Zenzin, salamat sa'yo. Kahit na binigo ako ng mga tao rito, pero dahil nakilala kita, masayang-masaya talaga ako. Napakataas na tao ng chairman ng Dami Technology Group. Paano naman siya pupunta sa ganitong liblib na lugar? Tama. Ang chairman ng Dami Technology ay pinaliligiran ng mga magagandang babae. Anong klaseng kagandahan ang hindi niya mahahanap? Paano niya magugustuhan ang kapatid ko? Isa lang siyang mabahong pulubi na mahilig magyabang. Talagang wala siyang hiya. Oo nga. Hindi ba't nagmayabang lang siya kanina na ipapatigil ang proyekto ko? Napatigil ba? Hindi ba nakakahiya yan? Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad sa amin, baka mapag-isipan ko pa na patawarin ang kamangmangan mo. Haha? 3? 2? 1? Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nabibigo. Nandito na sila. Gusto kong makita kung sino ang nangahas na mga api sa chairman ng Dami Technology. Sir San, nandito na po kayo? Ang gagong ito, siya talaga yon. Hindi lang siya naging bastos sa inyo, kundi siniraan pa niya ang chairman. Yang Dianfeng, anong ginagawa mo rito? Titingnan ko kung sino ang naghahamon sa kamatayan para siraan ng chairman. Wala na ba siyang pakialam sa buhay niya? Hoy, pulubing manloloko. Nakikita mo ba? Kampante ako dahil panig sa akin ang Yali Group. Kung ikukumpara ka sa akin, mas mababa ka pa sa isang langgam. Oo nga. Sabi pa niya na kukunin ng Yali Group ang lahat ng kabuhayan natin. Napahiya ka, no? Ang sakit ba sa mukha, ha? Si Chairman. Kayong dalawa, tumahimik kayo. Ano pong nangyari, Sir San? Bakit niyo po ako sinaktan? Chairman, hindi ko po alam na darating kayo. Patawad po talaga sa mga nangyari kanina. Sir San, sino po ba talaga ang taong ito? Sino ka mo? Siya ang henyo sa pananalapi ng mundo. Ang nagtatag ng Dami Technology, ang Diyos ng karera na si Chenbin. Ano? Siya ba talaga ang chairman ng Dami Technology? Ano? Si Chenbin pala ang Diyos ng karera. Ang Diyos. Ikaw ba talaga ang God of Cars na si Chenbin? Iyong lalaking namuno sa industriya ng sasakyan ng Daksha patungo sa pagiging leader sa buong mundo. Ang God of Cars na si Chenbin na mag-isang tumawid sa disyerto ng Sahara at naging alamat? Ikaw ba talaga ang chairman ng Dami Technology? Sinabi ko na sa inyo ang totoo noong una pa lang. Pero maliban kay Zenzin, tila wala sa inyong gustong maniwala sa akin. Masyado kayong mapagmataas. Akala nyo ay isa lang akong pulubi, puro kayo karangyaan at mga ganid sa yaman. Iyan ang tunay ninyong pagkatao. Ibig sabihin, totoo ngang ikaw ang nagbigay sa akin ng mga proyekto noon at tumulong sa akin para yumaman ng biglaan? Sinabi na sa iyo ni Sun Yali ang lahat. Kung wala ako, sa tingin mo ba ay may karapatan kang makakuha ng suporta mula sa Yali Group? Ngunit simula sa araw na ito, pababawiin ko sa Yali Group ang lahat ng nakuha mo. Bumalik ka na lang sa pagbubuhat ng hollow blocks sa construction site. Chenbin, hindi. Chairman Chen, magkasama tayong lumaki. Nagmamakaawa ako sa iyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Layas. Chairman Chen, hindi. Dating boyfriend. Magkabalikan na tayo. Lumayas ka rin. Yang siya. Dati ay minaliit mo si Chen at kinalimutan mo pa siya. Ngayon gusto mong makipagbalikan? Si Chen ngayon. Ang mahal niya ay ang aming si Sinsin. Hindi masarap ang pilit na pagsasama. Ikaw, huwag ka nang umasa sa wala pa. Zinzin, salamat sa iyong kabutihan na naging daan para makilala kita. Noong ang lahat ay minamaliit ako, ikaw lang ang nagtatanggol sa akin. Ikaw ba ay handang magpakasal sa akin? Ibibigay ko sa iyo ang pinaka-ingrandeng kasal sa buong mundo. Handa ako.